Hi mga ka-owner, for today's video ay magluto po tayo ng fish fillet. Ang gamit po natin na isda ay tuna, no? Alam niyo po mga ka-owner, sobrang mahal po ang isda ngayon dito sa Jensan Public Market kasi po dahil sa bagyo. So, ang tuna po ngayon dito ay nasa 400 to 450 pesos po ang isang kilo. Kaya bumili lang po tayo ng konti, pang ulam lang po. So, yun po mga ka-owner. Ituturo ko lang po sa inyo, isi-share ko po sa inyo kung paano po magprito ng fish fillet sa madaling paraan upang hindi po tayo nag-consume ng maraming oras. So, ito po. Panoorin nyo. Hi mga ka-owner. Magluto po tayo ng fish fillet. Yung tuna natin dito ay i-slice ko po ng ganito, cubes. Then, tinimplahan ko po ng asin, bitsin, pamintang powder, at saka yung bawang. Ayan, nilagyan ko ng isang itlog at nilagyan ko ng harina. 5 kutsara po na harina. Ayan, mas madali kasi kapag ganito, no? Kaysa isa-isahin natin na ilagay sa kawali. Ayan. Kapag baliktarin naman natin ay ganun lang eh. Ayan. Sobrang bilis po. Ayan. Hindi ka nagkukonsume ng ilang minuto para baliktarin. Hindi. Ihalo mo na lahat. Sabay-sabay ba. Ayan. So, ayan ang mga ka-owner, no. Hahanguin na po natin, no. Huwag natin masyadong i-brown kasi mawawala po ang lasa. Yung purpose po natin na nilagyan natin ng coatings upang hindi mag-dry. No, kasi kapag iprito po natin na walang coatings, no, walang harina, ay dry po ang isda. So, ito po. Kaya po. So, ito na po ang pangalawang batch na nilagay natin. Ayan, baliktarin na po natin. Yan lang po kasimple. Ayan, medyo nag-brown na po. Medyo na sobrahan. Anyway, hindi naman ito dry kainin kasi po ay nakabalot po. Mayroon po isang coatings na itlog at saka harina. So, yan mga ka-owner, hahanguin na po natin ang second batch at ilagay natin dito. Ayan. So, ngayon ay tikman po natin kung talaga bang hindi dry ang tuna na niluto natin itong fish fillet. So, yan mga ka-owner, no, kung tingnan natin ang laman ng tuna ay hindi po siya talaga dry. Ayan. So, ito po mga ka-owner, no? Subukan na po natin. Juicy po mga ka-owner. Sarap po. Malinamnam. Yan. Juicy po. So, yan lang po mga ka-owner, no? Sana ay may natutunan kayo sa video kong ito. And please don't forget to click the subscribe button and click the notification bell upang ma-notify kayo sa next upload ko po ng mga videos. Tandaan, sa negosyo ay kailangan ng sipag na tiyaga at dasal at may pananalig sa puong may kapal. Thank you for watching. See you on my next vlog. Bye-bye!